Parang kidlat. Bakit kaya itong si Ate Ningning? Yan eh. Ay araw-araw na lang galit sa akin. Hindi ko naman inaano. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Talaga namang ding hindi ko maintindihan kung bakit siya ay ganayon sa akin. Ay baka naman buntis ang tita Ningning mo. Tapos ikaw ang pinaglilihan. Ates, patawa ka naman, parang kidlat. Si tita Ningning mo, buntis! Ay naman ka naman, pare. Si ate ay minupos na. Ang Ate Ningning, aba. Ang kipay na yun ay bilasa na. Kaya malabong mabuntis. Ako pati ang nagpukusot ng mga pantinunat bro. Wala naman akong nakikitang bakas na regla. Hindi na tinatagusan ng lola mo at minupos na. Ay baka naman kaya inggit sa iyo. Kaya pirmi ka na lang kinakagalitan ng tita Ningning. Ay ano namang kaya inggitan niya sa akin. Pare kidlat. Ako na may walang kwarta. Di ba ka? Di katulad niya na maraming kwarta. Di ba ka pare? Aba malay mo, insecure sa kapugian mo, Indong. Sino ba naman ang hindi ma-insecure sa kapugian mo? Kabog na kabog. Aba pare, itong mukha ko'y walang binatbat. Kapag nakita mo ang mga anak ng Ate Ningning. Hoy! Indong! Nasa layasan ka na naman. Darna! Darna! Magsaing ka na. Oh, di baga? Nakita mo, parang kidlat. Pagsasayangin lang ako galit pa sa akin. Ay tamang-tama, Indong. Di ba'y pinagsasayang ka ng tita Ningning mo? Duraan mo. Lawayan mo. Kita mo't babait sa iyo yan. Ang dumating ka sa buhay ko. Sasayang na nga lang ako. Ewan ko na lang kung hindi pa umamo sa akin tita Ningning mo. No! Indong, ikaw ba'y nakapagsaing na? Ay opo, tita Ningning. Tapos na. Oh, ano pang hinihintay mo? Maghain ka na at
kumain na kayo ng nanay mo. Eh, sumabay na po kayo sa amin, Tita Ningning. Oh! Ako hindi kakain at ako'y busog.